Okay, tingnan natin kung paano yung ano nila, weight bolt nila. Okay mga master, ayan na. Yan yung problema. Pwedeng maglagay ng counter bolt or yung para bumigat yung ano nila, tako papunta sa front. Dapat, yan o, kasi hindi dumidikit. Okay? Hindi dumidikit sa pandikit. Kaya ang maganda dito, magaspang na lang. Ito, ganito. At least pumasok man ang pandikit dito sa thread niya. Sigurado tayo. Ito solid lang eh. So, siguro, suggest lang naman ako sa Q-Tech, hindi to dapat ang gamitin nilang pang counterbolt na yon. Kasi hindi maganda. Yan o, problema lang. Maniwala ka. Halos lahat na inano ko dito, nakaapat na akong Q-Tech na problema. Ayan. So ito hindi dapat nila ginamit yan. Sa akin lang siyempre sa kanila yun eh. Pero hindi dapat. Ito dapat ang nilagay na lang nila kung maglagay man sila. Kasi ito may thread. Kapag pumasok ang pandikit dito, yung ginagamit nila, yung pandikit na yan, kapag pumasok, siguradong walang alog. Inisip nila, hindi alog kasi puno. Okay? Puno kasi yung ano, ayan o. Ito yung pandikit nila, binutas na lang natin mga master. Yan. O, yan problema, madulas, humihiwalay sa pandikit yan. So, yan yung problema. Yan. At kung ako naman siguro din, isa rin akong gumagawa din naman ako ng tako. Kapag gusto ko rin na alanganin talaga sa weight yung tako, so dito na lang tayo mag-adjust. Pero kanila to mga master, hindi ko sila sinisiraan or ano man. Kanilang diskarte yan at ako naman ay sarili ko lang ding opinion. At saka sa pagbuo ko rin ng tako talaga, kapag ang forearm ay magaan, so antimano mga master, maglagay ako ng dyan, uunahan ko na lang mga master para hindi na ako katulad nito talaga na ilagay ko yung bigat dyan sa gitna. So purpose talaga ipo-forward ang konti ang bigat kasi may counterbolt sila doon sa baba. So kailangan i-post. Ngayon, ang dapat na lang siguro ginawa nila dito, naglagay na lang sila ng mabigat. So yan may mga master, opinion ka lang at hindi naman yan talagang ano. At saka yan, totoong nangyayari yan. Hindi ako naninira sa mga gatong stima dahil ako isa rin naman ako sa humahanga din ng Q-Tech, no? Sa mga, halos lahat naman ng mga tako or mga Q-maker, respect naman natin yon. Pero, yan nga, sa mga problema na ilapit sa atin, so ito nagiging resulta, kaya tayo makapaglabas din tayo ng sariling opinion, pero sariling opinion yan mga master. Hindi tayo naninira or ano, kayo na bahala maghusga at kung, dahil alam ko, isa to sa high-end din ng Q-Tech, no? So, pero yan nga, hindi dapat sa akin hindi dapat nila nilagyan. O kung gumagawa nila o tauhan man nila, hindi dapat tong ganitong sistema. Kasi doon magkakaproblema. Imagine mo, madalas yun. Mabuti yung unang ginawa ko ay aluminum lang, ay tingga lang ang nilagay. So yung tingga kayang kainin ng pambutas or yung ano, ito hindi mga master, stainless ano, kinain ng asana ng ano pero hindi kaya kasi kangkahoy lang ginagamit ko. Ngayon, kung pambakal din naman, hindi rin basta-basta yan kasi humihiwalay na pag binutas natin, umiikot. Hindi to matatablan gawa ng umiikot lang ang umikot. So walang nangyari. Ang magagawa lang talaga nito putol at katulad nitong ginagawa natin. Yan yan yung pandikit nila.
Puno naman siya sa pandikit, master. Hindi wala ka. Walang problema sa pandikit, puno. Pero ang problema, madulas ang parte na yan, kaya lumalagapak na siya. So, yun lang mga master, ang nai-update ko dito. So, next. So, yun na lang mga master. So, i-update ko na lang kayo sa mga susunod nating video kung kailan to matatapos. Kasi ang nais ng mayari dito ay paparaplis na niya. So, ipapakita ko rin sa inyo mga master kung ano yung kinalalabasan dito sa tako na to. Okay, maraming salamat po mga master sa inyong patuloy na pagsusuporta. God bless po.